Hi Nak, good morning. Yung topic sa'yo ni Mama ngayon tungkol sa law of exchange. So ano yon? Ang ibig sabihin nun, Nak, is ano yung kaya mong ibigay para sa isang bagay. 'Di ba? Exchange, kasi nga, kapalit, ganon. So, sa ngayon, pinaka-applicable yon para sa dreams mo na gusto mong makuha talaga. Kung gaano mo kagusto yung isang bagay, kailangan mo talaga siyang i-pursue. Kung konting effort lang i-exert mo, I doubt na makukuha mo yung big things na gusto mong mangyari sa buhay mo. Parang kunyari, gusto mong maging mapayat or gusto mong mapunta sa certain weight na gusto mong ma-achieve. For example, si Mama, gusto niyang mapunta sa 57 kilos. Tapos, ngayon, nasa 60 o 59.8 ata yung last kong kilo. Basta nasa 59 na lang si Mama. So, malaking achievement na yun for me. Pero hindi ko pa rin makuha yung 57. Kasi, hindi ako consistent mag-workout. Ngayon, lalo na sobrang busy ni Mama. So, wino-workout ko pa kung paano ko masisingit sa schedule ko or kung saan part ng schedule ko siya dapat ilagay. So, kung na-i-imagine mo, kailangan talaga ng extreme things for extreme goals. So, si Mama gusto niya maging 57. Feeling ko yun yung weight ko bago kita maging anak or bago magbuntis si Mama. So, medyo malaking sacrifices. Kailangan ko mag-gym regularly. Mas regular kasi parang 1 week nang hindi regular yung gym ni Mama. Tapos yung meals, kailangan maayos talaga. Hindi maisip lang kung kailan magda-diet, ganon. Or choose better options, parang ganon. So ngayon, yun yung sa food na sinasabi ko. Ngayon, paano naman pag sa dreams? Paano pag gusto mong maging successful? Paano pag gusto mong umangat sa corporate ladder? Paano pag gusto mong tumaas yung position mo sa company na pinapasukan mo or gusto mong mapataas yung certain income mo? So ano yung kailangan mong gawin for that? So ngayon, kailangan din yun ng extreme measures. I know sa ibang tao, this might not sound healthy, but I think, ayun, healthy naman kami ni Papa sa ngayon na puro dreams, dreams, dreams. Extreme, kung gusto mo rin ng beautiful relationship, we made an effort na maging strong yung relationship namin. So lahat tungkol sa pagiging extreme sa bagay na gusto mo. You can call it obsession kung gusto mo, pero meron siyang borderline kung kailan siya magiging parang hindi na siya healthy versus sa yun yung kailangan mong effort to do something or to achieve something na alam mo yun, kung gaano mo siya kagusto. So kung ano yung willing kang i-sacrifice, so sample sa diet ni Mama, willing ba akong i-sacrifice yung mga gusto kong food? For example, si Mama, gustong-gusto ko talaga yung mga Pinoy na dessert. Halo-halo, makapuno, leche plan. As in, sobrang gusto ko yon. Ngayon, pag inisip mo, kaya ko ba talagang i-sacrifice yung mga bagay na yon for certain goal na ma-achieve ko yung weight na gusto ko? So, may imagine mo yan, di ba? Tapos sa work, tong wina-workout nating partnership, imagine, anak, kailangan kong pumunta lagi ng Mandaluyong araw-araw halos or makipag-meet sa different people para lang ma-achieve natin yung consistency sa mga customers natin, sa mga existing partners natin, na hindi sila mapabayaan. So, yung consistency na ganon. Minsan, si Mama, aaminin ko parang, di ba pwedeng hindi mo na ako aalis ngayon? Gusto ko muna sa bahay para, alam mo yon, makasama naman din kita lalo. Tapos, doon muna ako sa bahay mag-work. Pero, ayun nga, hindi siya pwede. Tulad ng sabi ko sa'yo, kung extreme yung gusto mong mangyari, kung talagang life-changing yung result na gusto mo, you need to also exert life-changing efforts. Walang shortcut talaga, as in.
Ngayon ko lang siya napagtatanto. Tulad yan, ngayon, kailangan pumunta ni mama sa isang errand. Um, in- Gusto ko sana siyang i-reschedule, kaso hindi pwede. Alam mo yon. Ay. I know na blessed pa rin talaga tayo compared dati. I mean, sobrang layo nung naging leap sa quality of life natin ngayon compared dati. Pero, ang dami din talagang sacrifices para mapunta ka sa bagay na gusto mo. So, ayun lang anak. I know it will be really difficult. Sobrang mahirap. Pero, kaya yan. Depende sa goal mo. Depende kung gaano mo siya kagustong ma-achieve. Depende kung gaano mo ka yung purpose mo to achieve that goal. Depende dun. Nakadepende dun lahat. As in, hindi ko na ma-describe pa sa ibang words. Pero, kaya mo yan. Kaya mo yan. Basta meron kang goal, tapos handa ka ring mag-exert ng effort doon. Kasi you'll not only see the goal as is, pero makikita mo siya in different lens pag meron kang purpose for that goal. So, kunyari, si mama gusto niya maging fit, gusto niya maging healthy. Bakit ko gusto maging healthy? Para meron akong energy to do these things na kailangan kong gawin. Sobrang demanding niya. Yes, I understand. Usually, sinasabi ng iba, mental daw yung kailangan na, yung brain powers yung kailangan na i-improve dito. Pero I think, hindi rin naman gagana yung isip mo pag weak yung body mo. So, kung i-imagine mo, ganong level siya dapat. So, yun yung purpose ko. And another thing, gusto ko sana paglaki mo, healthy pa rin si mama. Na, alam mo yun, yung energy mo, kaya kang sabayan ni mama sa energy mo. Hindi ko man mapantayan, pero at least, di ba, malapit sa energy na meron ka. Sobrang nai-imagine ko yung araw na mapapanood mo tong video na to, tapos may sasabihin mo na, grabe nirecord mo to nung 2 years old pa lang ako. Pag naiisip ko yun, sobrang nagbabago yung mood ko kasi I can live something for you na pwedeng mag-transcend sa time na merong bounded tayo ngayon. So, ayun, hindi lang siya kwento. Kasi ito, parang mini diary ko rin to for you, anak. Yeah. I'm looking forward to that day. Yun lang. Thank you, anak. I hope naintindihan mo yung message sa'yo ni mama. You can do great things. Just believe on your goal and believe on yourself. Kaya mo yan. Mama will always be here for you. Yun lang. Thank you. I will love you forever. Bye, nak.